Good morning mga ka-art, mga kaibigan. Ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon dahil sa binigyan niya muli ako ng panibagong buhay sapagkat ako'y naoperahan po ako ng colon cancer stage 4 sa Chinese General Hospital nitong February 20 lang, 2025. At kasalukuyan po ako ngayon na nagpapalakas at hindi po ako nagpakimo. Ako po ay gumagamit lamang po ako ng herbal. Tuwing umaga, mayroon akong iniinom na tea na galing po ito sa guyabano leaves at luyang dilaw na pinagsama yun. At yun ang iniinom ko tuwing umaga, tanghali at gabi. At 2 beses sa isang araw. At wala naman akong actually bali na ako ngayon 3 months na nabubuhay sa mundong ito. Ito isang malaking pagpapala na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Dahil nung time po na ako ay kasalukuyan na inooperahan ng mga doktor, pinatawag nga daw nila ang aking mga anak at sinabi ng doktor na ako ay 50-50. Sana daw ako ay makasurvive dito sa operation na ginawa nila dahil napakadami po ang natanggal sa akin. Gaya na lang po ng binawasan nila yung baga ko, inalisan ako ng tinanggal yung aking diaphragm at tinanggal na rin yung aking abdo o gallbladder stone, natanggal na rin yun. So napakadami po, yung kalahating bituka ko ay tinanggal nila. Bandang kanan yun. Dahil punong-puno na ng cancer, bukol. At yun nga, balit nagulat silang lahat kasi inoperahan ako ng February 20 ng hapon, mga alas 5 ng hapon. Balit ako ay inakyat, kinabukasan na ako nagising at inakyat nila ako doon sa kwarto ng mga mag-alas 8 na siguro. At noong time na yun, nung ako ay wala pang malay or nandoon po ako sa loob ng isang napakaliwanag na kwarto or parang basta nasa liwanag, lahat ng nakikita ko sa paligid ko puro liwanag at kumikislap yung liwanag na gusto kong pasunurin. Gusto niyang sumunod ako sa kanya. Sumunod naman ako hanggang sa napagod ako parang kinakapos akong huminga. Ang sabi ko, gusto ko nang lumabas. Doon sa liwanag, gusto kong lumabas sa liwanag. At dahil sa kakulitan ko, may narinig akong may nagsabing doktor na yun na nagsabi na okay na yan. Ang pagkasabi niyang okay na yan, biglang doon sa harapan ko yung liwanag nagkaroon ng pintuan.
parang nag-giveaway yung liwanag. At doon ay namulat ako at nakita ko yung mga doktor na nandyan sa aking kasama ko, na dito sa aking aparato, dito sa dibdib ko marami pang aparato. May mga nakakabit pa sa akin, mga tubo pala yun na nakapasok sa loob ng katawan ko. Mayroong dito sa ilong, mayroong dito sa tagiliran, mayroon dito sa tiyan na nakapasok, yung tinatawag nilang granada, at mayroong dito sa ari ko nakapasok. So ang dami nakakabit sa akin. Ngayon nung makita ng doktor na nagising ako, sabi ng doktor, gising ka na pala. Opo, sabi ko, Dok. Nagsasalita ka na pala. Nakakapagsalita ka na. Opo. Kumusta ka na? Sabi ko, okay na naman ako, Dok. Tinanong ko nga ang doktor. Sabi ko, Dok, tapos na ba ang operation? Oo, tapos na. Kanina pa. Tapos na. Ayun. Hanggang sa sabi ng mga doktor ay mukhang okay ka naman . Sabi ko, okay naman ako, Dok. Ano ba nararamdaman mo? Ang sabi ko naman ay may nararamdaman ako dito sa tiyan ko. Parang masakit na mahilab ako. Hindi ako makagalaw. Sabi niya, wag ka munang gagalaw. Wag ka lang munang gagalaw, Sabi ko, hindi talaga ako magagalaw kasi pag kunting kibot ko lang, masakit talaga. Kaya nung usap-usap sila, marami pa rin kinabit sa akin. Nung pagkagising ko, kinabitan ako ng parang gatas yata yun. Tinanong ko nga, para saan yan, Dok? Sabi niya, para daw ito, para sa suporta sa mo, para ikaw ay lumakas agad. Ayun, kinabit sa akin yun. Nagdesisyon sila na iakyat na ko. Sabi, sige, iakyat na natin to. Dinala na ako doon sa kwarto. At nandoon yung mga nagbabantay sa akin, yung kapatid ko. Andun sila. Nag-iiyakan. Talagang ang buhay ng tao, mga ka-art, aking mga kaibigan, mga kapatid, ay masasabi ko na hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mga bagay na hawak natin sa ngayon. Kung ano man mayroon tayo, hindi natin to pwedeng pagyabang. Hindi natin to pwedeng ipagmalaki. Dahil alam nyo, nung wala pang okay pa yung katawan ko dati. Dami kong pangarap. At mahilig ako sa sasakyan. Siyempre, lahat halos ng tao, siyempre gusto rin naman tumira sa magandang bahay, magandang buhay. At gusto natin din tumira sa maayos na subdivision. Mga pangarap natin. Kaya ang dami ko mga ginagawang bagay na yung kinikita ko sa painting. Ako po ay isang artist.
At lahat na halos ng kinikita ko sa painting ay napunta sa aming pinagkakaabalahan na namin na inaasahan din namin na ito ay aming mapagkukunan, makakatulong sa ibang tao. At dahil doon ay pinapasalamatan ko rin ng Panginoon. Ang tagal ko nawala sa pagbablog ko, matagal. Ilang taon na nawala. Dahil nasira din yung cellphone na ginagamit ko. Nagpapasalamat ako sa asawa ko na hindi ako pinabayaan. Andun siya lagi at nagsikap siya makakuha ng tulong mula sa gobyerno, sa mga politiko, at para suporta doon sa babayarin. Yung mga anak ko, hindi rin ako pinabayaan, tinulungan din nila ako. Ang aming mga nagastos sa lahat sa ospital, siguro kung hindi nabawasan ng discount, maaaring aabutin ito ng kulang-kulang 1 milyon. Pero dahil sa binigyan kami ng discount ng doktor, dahil din sa discount ko, dahil ako ay senior, bumaba siya. Ang estimate ko siguro, kasama yung gamot, lahat-lahat na mga nasa mga 500,000 siguro. Na-provide yun ng Panginoon. Ibigay naman yun ng Panginoon sa amin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos sa kabutihan niya sa buhay ko. Dahil nung time na ako ay dinadala sa operating room, sabi ko, Panginoong Hesus, huwag mo kong iwan, samahan niyo ako. Ilang beses kong binanggit, sabi ko, Panginoong Hesus, samahan niyo ako. Huwag niyo kong iwan, Panginoong Hesus. Huwag niyo kong iwan, samahan niyo ako. Kaya yun ang nangyari. Ako ay nasa loob ng liwanag. Siguro kung hindi ko sinabi doon sa loob ng liwanag na yun, ako naniniwala na Panginoon yun. Sabi ko, gusto ko nang lumabas. Kung hindi ako tumawad sa Panginoon na, Lord, gusto ko lang lumabas. Ayun, binigyan niya ako ng pagkakataon. Lumabas ako at nabuhay uli ito ngayon, 3 buwan na. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Humingi ng tawad doon sa mga taong nasaktan ko. Humingi ako ng tawad sa inyo. Patawarin niyo ako. Dahil iba na lito ito ngayon na inyong nakakaharap. Pinagsisihan ko na lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kung naiiyak na ka. Maraming salamat sa inyo mga manonood. Sana
makapagbigay ito sa inyo ng kunting paalala na yung buhay natin sa mundong ito ay panandalian lang. Walang sino man na magtatagal dito para tayo, lahat mga estranghero lang tayo, mga bisita lang tayo dito. Kaya, higit sa lahat, huwag tayo makakalimot sa Panginoong Diyos dahil yun ang totoo. Si Lord Jesus ay totoo. Ang langit ay totoo. Ang impyerno ay totoo. Huwag natin ito iba ay walang bahala. Totoo lahat yan. Lahat tayo. Mula pagkabata natin hanggang ngayon, matanda na. Dami na akong kulubot. At huwag natin ipagmalaki yung ating kakisigan. Huwag natin ipagmalaki yung kung gaano tayo kayaman. Huwag natin ipagmalaki kung gaano tayo kagwapo, kaganda. Huwag natin ipagmalaki yan. Kundi yan ay ating ipagpasalamat sa Panginoon. Tayo ngayon ay nagkakaroon ng magandang buhay, maraming pera, lahat ng gusto nyo ay nabibili nyo o andyan sa inyo. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. At nawa, huwag kayong makakalimot tumulong sa mga taong kapos. Hindi natin sila masisisi kung sila man ay naging mahirap. Dahil sadyang ganitong buhay. Kapag walang mahirap, walang magtatrabaho. Pag walang mayaman, wala din naman mamumuhunan. So, kombinasyon lang lahat yan. May mahirap, may mayaman. Kaya kung kayo ay nasa panig ng kaya yaman, sa mayaman, ay mapalad kayo. Kung tayo naman ay nasa panig ng mahirap, mapalad din tayo. Lalong-lalo na kung kasama natin ang Panginoong Hesus, yun ang pinakamaganda. Dahil wala nang ibang gaganda sa buhay natin, kundi ang Panginoon lang. Siya yung ating kasama. At sinisigurado natin na tayo ay makakarating doon sa kanyang kaharian dahil totoo po yung kaharian niya. Totoo po ang Panginoong Diyos, totoo po ang Panginoong Hesus. Totoong-totoo siya. Totoong-totoo po lahat ang mga nakikita natin. Nasabi nga ng Panginoon sa salita niya na siya ay malapit na dumating. Kapag nakita ninyo na nangyayari na ang mga bagay na ito. Tulad na lang ng rumor of war, mga sakuna, lindol, malalakas na lindol, malalakas na bagyo. Ito po ay nangyayari na ngayon. Yung mga sakit na bagong sakit na biglaan dumadating, yan po ay nasa Bible lahat. Tayo po ay may karunungan, may kaalaman. Mag-research po tayo. Magbasa tayo ng Bible. At para malaman natin ang katotohanan. Maniwala po kayo sa salita ng Panginoon sa Bible. Dahil yan po ay totoo. Kung nakikita nyo naman na lahat po na nangyayari ngayon ay nasusulat po yan talaga. Kaya po, mapalad po tayo, mapalad po yung mga tao
nasa panig ng Panginoong Hesus. Mapalad po tayo. Purihin ang Panginoon. Sana po ay nakapagbigay ito ng kunting aral lamang sa inyong lahat. Pagpalain po tayo lahat at ingatan po tayo ng Diyos, ingatan po tayo ng Panginoong Hesus. Salamat po sa inyong lahat at nawa kayo po ay mag-ingat din po sa inyong mga kakainin kasi yung cancer po ay mula din yan sa pagkain. Dito na lang po ako. Maraming salamat po sa inyo lahat.